bayan ng iyong kabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Ako'y sa'yo, Espiritu, iwanan nila'y bukawin mo. Ang puso namin sa katotohanan ay akitin. Iwanan ka sa aming karingan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan ng iyong kabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Ako'y sa'yo, Espiritu, iwanan nila'y bukawin mo. Malalangin puso namin sa katotohanan ay amitin. Iwanan ka sa aming karingan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan ng iyong kabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Ako'y sa'yo, Espiritu, iwanan nila'y bukawin mo. Malalangin puso namin sa katotohanan ay akitin. Iwanan ka sa aming karingan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan ng iyong kabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Ako'y sa'yo, Espiritu, iwanan nila'y bukawin mo. Malalangin puso namin sa katotohanan ay akitin. Iwanan ka sa aming karingan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan ng iyong kabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Iwanan ka sa aming karingan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan ng iyong kabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Isang natatanging pagdiriwang po ang ating inaalala ngayon, ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa mga apostoles. Kaya bilang isang simbahan po, tayo nagpapasalamat sa biyaya ng Espiritu Santo. At bilang isang simbahan din po, lumuluhog tayo sa Diyos para sa mga nagawa nating pagkakamali, para sa mga nagawa nating pagkukulang. Hinihiling natin ang awa at pagbabasbas ng Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Sa mga pagkakataon na kami ay nagtatago sa kadiliman ng aming kasalanan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Sa mga pagkakataon po na kami ang nagsimula ng alitan, na kami ang naging dahilan ng paghahati-hati at hindi pagkakaunawaan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang mabuting pastol. Sa mga pagkakataon po kami ay lumalayo sa iyong pagtawag. Kami po ay nagbibingi-bingihan sa iyong paanyaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan
sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tamayang baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tayong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tayong baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tayong baguhin. Sana
ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguhin, doon tanay ang baguhin. Espiritu mo'y suguhin, doon tanay ang baguhin. Pagbasa mula sa unang aklat, sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat say binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa kabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa ay kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo,
Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Jesucristo. Pakitaas nga po ang mga daliri. Hintuturo lang. Ayan. Nakikita niyo ba? Lahat ba tayo nakataas ang hintuturo? Okay, tingnan po natin kung magaling kayo, ha? Pakituro po sa inyong mga hintuturo ang Plaza Miranda. Go! Plaza Miranda. Ayun. Ganyan, sa likod. Kasi ayun di ba? O ituro niyo po sa akin ngayon ang dako ng recto. Recto. Dito. Very good. Magaling, matalas pa rin, ha? Ganyan pa rin po. Ganyan pa rin, huwag niyo bababa. Pakituro po sa akin si Jesus. Ayun, ako. Sa akin nakaturo. Sa Poong Nazareno, ha? Ang galing, ha? Pakituro po sa akin ang Espiritu Santo. May kalapati pala rito, no? Hindi siya nagalaw, ano? Napapakain po ba ito? Napapainom? Sabi maghapon magdamag, nakaganon siya. Nasaan ang Espiritu Santo? Go! Hindi nyo alam. Sa kinong iba-iba, no? Medyo nahirapan kayo, no? Oo, siguro yan ay simbolo ng Espiritu Santo dahil makailang beses, pakibaba na po, baka kung mapano ang inyong mga kili-kili, no? Makailang beses na ginamit po ang imahe ng ibon o ng kalapati, no? Para tukuyin ang Espiritu ng Diyos, no? Alam niyo po, kung titingnan po natin, si Jesus umakyat sa langit. Amen. Kailan po natin inalala ang kanyang pagkakyat sa langit? Noong nakaraang linggo. Bakit po siya kailangan umakyat pa sa langit? Katingin ninyo. Ganung nabuhay na siya magmuli. Di po ba? Yung katawan niya, no? Napakaganda, glorified, punong-puno ng kaluwalhatian. Bagamat may mga peklat pa na ipinakita nga sa mga alagad, lalo na kay Tomas, di po ba? Pero, sabihin na natin, hindi umubra sa kanya yung kamatayan, hindi umubra sa kanya yung mga sugat, hindi umubra lahat, natalo niya, napagtagumpayan na niya lahat. Nakalabas siya sa puntod, napakita siya sa mga tao, eto na ako, sinamba na siya, no? Humanga na sa kanya, yung mga nagdududa, naniwala na sa kanya. Ba't kailangan pa niyang umakyat sa langit? Bakit kailangan umakyat sa langit? Alam niyo, ang Panginoon din na nagsabi. Ano ang sabi ng Panginoon? Kailangan ko umakyat sa langit. Nang sa gayon, ibigay sa inyo ang Espiritu. Ayan. Para ibigay sa inyo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Inaalala po natin ngayon yung pagbaba ng Espiritu sa mga apostoles. At ito nga ay tinanggap po natin lahat ng tayo ay binyagan sa simbahan. Hindi po ba? Amen. Sa mga katuwid, ganun kahalaga po ang Espiritu Santo na bumaba sa langit na kainailangin pa ng Panginoon na umakyat sa langit. Kasi ano ba ang mahirap kapag ang Panginoon nandun sa kanyang lupang katawan, ika nga, no? Yung katawang tao, medyo mahirap po yan. Saan po siya mamamalagi? Dito ba, sa Vatican ba? Sa Roma? Sa Pilipinas ba? O dito ba sa Quiapo siya? Paano ang gagawin ng Panginoon?
No? Ang dami-daming mga tao, nag-iisa siya. Ang kanyang katawan, bagamat siya ay punong-puno ng kaluwalhatian, pero makikita natin, may kahirapan dahil nandoon pa rin siya sa kanyang katawang tao. May limitasyon. Hindi po ba? Eh kung nandito ang Panginoon sa kanyang katawan, siguro lumapit na tayo sa kanya. Sabihin natin, Lord, pwede po bang pigilan niyo po yung mga barko ng kapitbahay naming bansa? Baka, papalapit na po ng papalapit sa amin eh. Malakas naman po kami mga Pilipino sa inyo. Di ba? Mahirap eh. Pero bakit siya umakyat? Ba't minabuti ng Panginoon na umakyat sa langit? Para bumaba ang Espiritu Santo. Bakit? Ano ba ang gagawin ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo hindi makukulong sa isang katawan. Ang Espiritu Santo hindi mamamalagi sa isang lugar, sa isang dako. Bagkus ang Espiritu Santo ay mapapa sa ating lahat. Amen? Mapapa sa ating lahat. Lahat. Inuna ng mga alagad, ng mga apostoles nung tinanggap nila ito. At ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya ang Espiritu Santo, wala doon, wala dyan, nasa sa akin, nasa sa iyo, nasa sa kanya, nasa sa ating lahat. Tatanungin ko kayo ngayon sa'yo, turo nyo ngayon. Ulitin natin. Ulitin natin. Nasaan ang Espiritu Santo? Turo. Nasa sa akin, sabi ng iba, nasa sa amin. Very good. Totoo po yan. Nasa sa atin ang Espiritu. Ang Diyos, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, sa sobrang pag-aalala niya sa atin, kailangang mamalagi siya sa bawat isa sa atin. Hindi kailangang makulong siya sa isang katawan, hindi kailangang mamalagi sa isang lugar. Bagkus, ikaw, ako, tayong lahat, nasa sa atin ang Diyos. Nasa sa atin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen? At kapag nasa atin ang Espiritu Santo, ano magagawa ng Espiritu Santo sa atin, ang Espiritu ni Jesus? Papagtagumpayan natin ang lahat. Sinabi doon sa di po ba? Sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, bibigyan tayo ng iba't ibang kakayahan. Bibigyan tayo ng kanya-kanyang karunungan para sa ikalalago nating lahat. Ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, yan po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magmahal, magpatawad, magpakabuti, magpakabait. Yung Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo, kaya hindi mo sinugod yung kapitbahay mo dahil nagtapon ng basura sa harapan mo, dahil yung Espiritu ng Diyos kumilos sa iyo, na kahit hindi mo makita ang anak mo ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na hindi nagpapakita ang anak mo, naririyan ka pa rin, umaasa ka pa rin na darating ang araw, makikita mo siya na uuwi ng iyong bahay. Sino ang nagbigay sa iyo ng pag-asa? Ang Espiritu na nasa sa iyo. Minsan kasi alam nyo, ang problema natin, pag pinag-usapan natin ng Espiritu, ang Holy Spirit, parang ang hirap eh. Kasi hindi natin nakikita eh. Di ba? Hindi pag sinabing, hindi kagaya pag sinabing, punta tayo kay Lord. Punta tayo sa Nazareno, punta tayo sa mga imahe, punta tayo sa Krusipio, si Lord. Di ba? Pero ang Espiritu Santo, wala. Marahil sinadya ng Diyos na walang representasyon, maliban siguro sa kalapating ito, no? Pero wala naman sigurong umaabot sa kalapate. Wala pa naman, ano? Wala sigurong nagawang representasyon. Bakit? Dahil marahil gusto ng Diyos na ang Espiritu niya ay mapapasa atin. Amen? Kapag nagawa natin mapagtagumpayan ang lahat, Espiritu ng Diyos ang nasa sa atin. Nasa sa atin ang Diyos. Amen? Sabihin nga natin, nasa sa atin ang Diyos. Nasa sa akin ang Diyos. Dahil nasa atin ang Espiritu Santo. Amen? Sino po may birthday dito? Sino may birthday? Pakitaas mo ang kamay. Ayun, yung nakataas ang kamay. Pakisabi nga po, happy birthday. Nung katabi niya. Happy birthday to you. Ayan. Ay, thank you raw, sabi ni ate. Ha? Sino may birthday, taas po ang kamay. Sabihin niyo, happy birthday to me. Happy birthday to me. May ganun tayong bati. Pag wala bumabati sa'yo, happy birthday to me. Kakaawa ka naman. Pero alam niyo po ba, meron tayong birthday na iisa. Iisa ang birthday natin. Alam niyo ba yon? Meron tayong birthday na ipinagdiriwang natin na sabay-sabay. Ano yon?
araw ngayon, ngayong araw, ang kapistahan ng Pentecostes. Ito po ay birthday ng simbahan. Nang bumaba ang Espiritu ng Diyos sa mga apostoles, isinilang ang simbahan. Sino ba ang mga miyembro ng simbahan dito? Sino bahagi ng simbahan? Taas ang kamay. O, sino may birthday ngayon? Tayong lahat. O, sabihin natin, happy birthday to us. Ayan. Sabihin sa katabi ninyo, happy birthday to us. Happy birthday to us. Birthday nating lahat to. Bakit? Kasi birthday ng simbahan ngayon. Napaka-espesyal. Katunayan, nandiyan si Monsignor Clem, Father Marvin. Kasama natin sa pagdiriwang. Mahalaga dahil sa araw na ito, ipinagdiriwang ang pagsilang ng simbahan. Kailan isinilang ang simbahan? Sa araw ng pagbaba ng Espiritu Santo. Bakit? Bakit itinuring na ito ang araw ng kaarawan ng simbahan? Dahil nung dumating ang Espiritu, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa mga apostol, pansinin po ninyo to. Pansinin po ninyo. Agad-agad lumabas sila sa silid na kanilang pinananahanan o tinutuluyan. At ano ang ginawa nila? Lalo-lalo na si Pedro. Ano ginawa niya? Aba, nangaral agad sa Plaza Miranda. Nag-aaral agad tungkol sa Panginoon. Aba, yung dating Pedro na takot na itinatuwa ang Panginoon ng ikatlong beses, aba, bigla na lamang nanguna. Kinuha yung mikropono at nangaral. Ano sabi po doon sa banal na kasulatan? Nung araw ding iyon, nung sandaling iyon na nangaral si Pedro, ilan na nagpabinyag? 5,000. 5,000. Sabay-sabay. Nagpabinyag. Naniwala sa ipinangangaral ni Pedro, si Jesus. Amen? Yun po. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang tunay na buhay natin ay mararamdaman natin ang katuturan kapag tayo ay kumikilos, kapag tayo ay naglilingkod. Pansinin po ninyo, nung nabuhay ang Panginoon, nakita ng mga alagad, buhay na ang Panginoon. Wala nang laman ng puntod, ayun na siya, buhay na buhay siya. Ang ganda ng kutis niya, flawless, may konting peklat lang. Pero itong Panginoon, napagtagumpayan na niya, yes, celebrate tayo. Pero nangaral ba sila? Nangaral ba agad sila? Nangaral agad? Pumunta ba agad sila sa mga kalsada? Si Pedro pumunta ba agad sa plaza para mangaral? Hindi. Hindi eh. Yung iba na natili doon, nanatili sila doon sa nanatili lahat sila doon sa silid na kanilang tinutuluyan. Yung iba nga, na alagad, pumunta uli doon sa bangka. Ay maghahanap buhay daw uli sila. Di po ba? Parang, eto na ang Panginoon, pero parang walang nangyari. Nakita na nila ang Panginoon, nabuhay na maguli, pero parang gano'n na lamang. Pero nung dumating ang Espiritu Santo, nung ang Espiritu ni Jesus ng Diyos bumaba sa kanila, nag-aksaya ba sila ng oras? Aba, lumabas agad sila, nangaral agad sila. Pinangunahan ni Pedro. Sa katunayan sa pangangaral pong iyon, yung pananampalataya kay Jesus umabot dito sa ating bansa. Yung ipinangangaral nila, umabot sa kaduluduluhan ng mundo. Amen? Mga kapatid, ang tunay na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya kayang tiisin na hindi maglingkod, nang hindi mangaral ng salita ng Diyos. Hindi niya kayang tiisin na magpakabait. Yaan ang magagawa ng Espiritu ng Diyos sa atin. Amen? Mga kapatid, sa araw na ito na pinagdiriwang po natin ang Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus sa mga alagad, na tinanggap po natin sa pamamagitan ng sakramento na ibinigay sa atin ng simbahan. Nawa po, mabuhay muli. Mabuhay na muli ang ating hangarin na maglingkod. Mabuhay na muli ang ating kalooban na magpakabait, magpakabuti. Mabuo uli ang ating kalooban na maabot natin ang pinakarurok ng ating pagiging tao, ng ating pagiging Kristiyano. Nawa po, no?
Sa araw na ito, atin po namang kilalanin, sambahin ang Espiritu Santo na nananahan, namamalagi sa bawat isa sa atin. Amen? Happy birthday to us! Happy birthday sa ating simbahan! Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at magsilbing gabay sa ating buhay. Tayo ay manawag sa Kanya. Panginoon, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo. Upang ang simbahan ay laging patnubayan ng Espiritu sa pagsakatuparan ng kanyang misyon. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo. Upang mabatid ng ating pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga naaapi at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo. Upang ang mga may sakit at may karamdaman ay pasiglahin at bigyang pag-asa ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo. Upang ang mga misyonero ay maipalaganap ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakikilala si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, isugo mo ang Espiritu Santo nang kami ay mabago
katulad ng pagbabagong loob na idinulot mo sa mga alagad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas na Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu ay lumulukob sa mga taong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu ay lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista naming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
tinuruan tayo ng Panginoon na tawagin ang Diyos bilang isang Ama, tinuturuan din po niya tayo na ituring ang bawat isa bilang kapatid. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan nang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa aming ipadama. Patnubay ang mahirap, o aming pag-asakdaran. Sa aming saya at hapis ng lapang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa aming lumulog ka. Kalinga mo ang kabuuan noong una-una pa. Lawiin ang aming pagod, ang pasanig pagdaanin. Kailangan mong talungan sa isang ihanuin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ng Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito'y naway maalala nila ang pangako nila noong sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo. Ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.